Sino nakakaalala sa tinalakay ninyo ng nakaraang tagpo? Musik na! Musik na, ma'am! Anong tinalakay ninyo ng nakaraang tagpo? Ay! Ma'am, about mga balita. Balita? Anong iba't ibang uri ng balita? Ma'am, mga Kung cinema, kung stage, kung one. Ito, unique one. BCBN News. Ano nga yung unang M? Huwag mangyayari ang mga gadget. Kapag may nagsasalita ka, dapat tahimik ka. Okay, naiintindihan ba? Okay. Anong naaalala mo? Anong mga iba't ibang uri ng balita? Diba 10 yun? Anong grade mo? Anong iba't ibang Okay, maraming salamat sa iyo. Okay, maraming salamat. Anong pangalan mo? Sandra na lang. Okay, Zandra mula. Palapakan natin si Zandra ka. Okay, ayusin mo sa ako. Nasa para lang tayo, wala tayo sa bahay. Ayusin ang pagkakaupo. Ngayon, bago tayo magsimula, nais ko na maglaro tayo. Alam niyo yung reverse charades? Alam niyo yung reverse charades? Yes, ma'am. Okay, so bali reverse lang siya ngayon. So ito ang unang pangkat. Okay, pangalawang pangkat. Naintindihan? Unang pangkat, pangalawang pangkat, tapos bawat pangkat ay pipili ng isang representante na pupunta sa harap. At kayong mga naiiwan dito ang huhula o kikilos upang maulaan ng inyong representative. Naintindihan ba? Opo. Naintindihan? Opo! Nasa mga katinuan ninyo kayo. Presence of mind. May presence of mind kayo? Hindi ko masyadong ma-feel. Sige, isang representante bawat pangkat. Representative and five. Ay, kasi, Jersey, Three. Wala representative kayo? Wala siya, ma'am. Wala siya, ma'am. Okay. Minus 2 na kayo. Kung gusto niyo makabawi, ayun yung maging negative sa araw na ito. Representative. Hindi ka nakikinig. Alam niyo yung lalaroin? Alam mo, King? Sige, kayo na lahat. Kikilos kayo ha! Tapos huhulaan ang mga representative ninyo. Dapat walang ingay. Kilos lang dapat. Ipa-flash ko sa screen yung mga larawan. Ito ay mga lugar. Ang ipa-flash ko sa screen ang mga larawan. Handa na kayo, class? Opo! Handa na kayo? Sagot na kayo? Okay! Para sa unang larawan. Pilipino tayo. Kilos lang, kilos lang. River. Pagkakapos mo po. Hindi, sabihin mo lang, wrong, kasi English yan. Sabihin mo agad.
kanina. Okay, absuelto kayo sa minus 2 na kanina. Okay. Ang kamay, burning mo. Next line, handa na? Walang magsasalita. Kilos na dapat lahat. Okay. Next, photo. Lugar po, lugar. Okay, so tanggapin na natin yung bus station. Sa Pilipino to, istasyon ng okay, ang nanalo sa round na to ay ang pangkat. Okay, ang ikalawang pangkat. Okay, palakpakan natin sila. Ano na po seryoso mga larawan? Hindi yung larawan. Ano mga napansin? Okay, ito ay mga tampuan. Dahil sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay paglalarawan ng tampuan sa maikling kwento. At masyadong maingay. Okay, bago natin tuluyang simulan ang talakayan sa hapon ito tungkol sa tagpuan, atin munang alamin ang layunin natin sa araw na ito. Una ay basahin. Nasusuri ang tagpuan ng kwentong suyuan sa tubigan. So mamaya, magkakaroon tayo ng pagbabasa sa kwento Suyuan sa Tubigan. At inyong susuriin kung saan ang tagpuan ng kwento nito. Pangalawang layunin, Napapahalagaan ang mga kulturang Pilipino na makikita sa kwento. pangatlo, Nakakupulong maikling paglalarawan ng isang tagpuan. ito ang inaasahan na makakamit natin sa hapon ito. Ngayon, kapag narinig niyo ang salitang tagpuan, ano unang pumapasok sa isip niyo? Tagpo? Okay. Maraming salamat. Okay, kung saan nagaganap ang pangyayari. Maraming salamat sa iyo, Binili. So, ang tagpuan class ay ito ang lugar at panahon. Take note. Ito ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa isang kwento. Ngayon, ang tagpuan ay may dalawang bahagi. Ito ay ang tagpuang panlugar at tagpuang panahon. Okay, kapag sinabi natin tagpuang panlugar, ito ay sumasagot sa tanong na saan nangyayari ang kwento. Kapag sinabi
Okay. Paaralan na isang halimbawa na tagpuang panlugar. Sino po makapagbibigay ng panibagong halimbawa? Sige, ikaw. Okay. Silid, aralan. Maraming salamat. Okay, sa loob na bahay. Hindi masyadong naiintindihan ang mga sinasabi. Masyadong malalim? Masyadong malalim? Okay, ngayon, kapag sinabi naman natin tagpo ang panahon, ano ang buwan sa Pilipino? Okay, kailan? Okay, panibagong kamay naman maliban kay Kim, maliban sa iyo, maliban sa iyo. Okay, sino si Flores? Gift. Ay, may regalo ka? Okay. Pagbigay ang halimbawa ng tagpuang panahon. Ito ay sumasagot kung kailan nangyari ang pwesto. Okay? Magbigay ng isang halimbawa ng tagpuang panahon. Ikaw bahala. Pwedeng oras? Yes, pwedeng oras. Specific na oras. Okay, ano yun sa Pilipino? Tipito. Okay, maraming salamat. Isa lang naman atat alas ngayon, dito sa tagpuang panahon class, pwede nyo gamitin yung mga araw ha. Lunes hanggang? Lunes hanggang? Okay, maaari rin gamitin na sa madaling araw, umaga, hapon, tanghali at gabi. Okay, pwede yun. Ngayon, ito ang mga iba pang halimbawa ng tagpuan. Ito ang maaari yung mga ilog, yung bukid, at saka yung palengke. Ano ang kadalasang nangyayari sa palengke? Ano yung pronoun sa Pilipino? Maraming tao. Okay, sa palengke, maraming tao na ano? Namimili. Namimili. Pinagkas ka? May naskam na ba dito sa palengke? Naskam na kayo sa palengke? Tatalakayin na natin ang akda. May mga aklat kayo? Okay. Ngayon tatalakayin na natin ang ano tatalakayin natin akda? At masyadong nagtutulog yung mga nasa likod. Tatalakayin natin ngayon ang akda suyuan sa ngayon, ang akda ay nangyari sa okay, sa palay. Ano mga makikita sa palayan? Okay, ngayon, ang kwento ay nangyari simula madaling araw hanggang tanghali. Ngayon, para sa pagpapatuloy ng mga tauhan sa akda, ay babahayin sa inyo ni Ma'am Carla. Okay, magandang hapon sa lahat. Bago tayo magsimula, nanin muna tayo ng short drill. Pag sinabi kong 1, 2, 3, ang sagot, mataas sa iyo. 4, 5, 6, mataas sa akin. Okay, 1, 2, 3, mataas sa iyo.
nabanggit sa multiple question. Okay? Pangunahing tauhan, o mga tauhan, main characters, o mga characters na nabanggit sa maikling. Okay. Sige. Ngayon, sisunin natin. Jom versus Saint. May idea na kayo kung ano yung nangyari sa kwento? Base sa larawan? Meron na kayong idea? Okay, unahin natin tatalakayin ang pangunahing tatlong tauhan sa kwento. Una, si Mila. Okay, pag sinabi natin si Mila, siya ay dalaga, pamangkin. Okay, siya ay dalagang pamangkin ni Ka Alvina at pinsan niya si Nate na anak ni Ka Alvina. Okay, siya ay inilalarawan bilang mahinhin at maganda. At dahil sa kanyang pagiging mahinhin at maganda, merong dalawang lalaking nagkagusto sa kanya. Sina Pastor at si Ori. Okay, sino nga ulit ang dalawang lalaking nagkagusto kay Tila? Okay, si Pastor. Si Pastor, siya ay binatang isa sa magsusuyod o nagtatrabaho sa tubigan o palayan ni Kateryo. Okay? Si Kateryo, siya ang asawa ni Ka Alvina. Ibig sabihin, si Kateryo ay ang pinuwi ni Bila. Magaling. Okay. Ngayon, siya ay may gusto kay Bila. At meron din siyang mga kaibigan. Sunod na nagkagusto kay Bilang si Okay. Si Ori naman, siya ang anak ni Ka Ilso. At siya rin ay binata na nagtatrabaho o magsusuyod sa tubigan o sa iba. Ano? Okay, balikan. Ayun. Sino nga ulit ang maganda at mahinhin na babae? Bila. Sino naman ang unang lalaki na gusto? Pangalawang lalaki? Okay, sino ang anak ni Ka Ilso? Wow, ang family ng counting. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanilang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Okay, una si Ka Alvina. Siya ang tiyahin ni Bilang at ang ina ni Sino nga ulit si Nati? Siya ang pinsan ni Bilang. Huwag kayong malito ha. Si Milio ay kaibigan ni Si Pakito naman kaibigan ni Okay, tatandaan natin. Unang kaibigan ni Ori ay si Milio. Si Pakito naman ang unang kaibigan ni Okay, sunod si Masyado bang mabilis? Yes po. Okay, sige. Kung masyado mabilis, sabihin na dahan-dahan lang ma'am. Okay? Si Ka Alvina, siya ang Bilang. Okay.
Si Pilang pala. Okay, meron si Kaityo. Si Kaityo, ang gaganda ng mga pangalan nila, no? Walang-wala kay King. Oh, diba? Walang-wala kay King George si Kaityo. Sige, si Kaityo, siya ang kamag-anak ni Katerio at Ka-Alvin. Okay, tatandaan natin. Si Kaityo, kamag-anak siya ni Ka-Alvina at Ganyan talaga yung mga pangalan nila noon kapanahunan nila. Si Fermin naman, siya ay ang anak ni Ka-Alvina at siya ang kapatid ni Nati. So, ibig sabihin, isa siya sa pinsa ni Pilang. Okay. Ngayon naman si Kapunso. Si Kapunso naman, siya ang isa sa pinakamatandang nagsasaka sa kanilang pukirin at siya ay itinagalan ng lahat dahil siya ang pinakamatanda. Okay. Tingin na yan? Okay. Dahan-dahan na. Masan siya na kayo? Okay. Ganda natin. Sino nga ang tatong kaibigan ni Ori? Leon Ori Manasyo. Alam nyo, ang galing na nag-iisip ni King George. Sige, King George. Sino yung tatlong kaibigan ni Ori? Si Mel. Okay, so ang kaibigan ni Ori ay sina Melio, Tony at Astro. Sino naman ang kaibigan ni Pastor? Tito. At si Tito. Okay, sino nga ang dalawang lalaki na may gusto kay Pila? Si Ori at si Pastor. Okay? So ngayon, ibibigay ko na kay Ginoong or Sir GP ang floor para sa buod na sayuan. Padya ang mga pangalan ko tatlo. Okay, maraming salamat. So ngayon, ang ating tatalakayin ang pagtulungan ng buhol. Para hindi na kayo mahirapan kung basta na pagbuhat ng kwento. Dahil kung ating mapapansin sa mga ang pagbuhat ng kwento ay masyadong malalim ang sagot. So, hindi ko ay magpapahirap sa inyo kung ano ang mga nilalaman ng kwento. So, dito ay tatalakayin natin ang unang bahagi. Maaari ba masahin? Madaling araw pa lamang ay papunta na sa tubigan sina Ka-Alvina kasama ang anak na dalagang si Nati at ang pamangkin si Pilang. Sunog-sunog nila ang mga kaon ng kasampapan at pagkain. Makikita ng inyong binasa, ano kaya ang mga kahulugan ng mato? Sino makapagbigay na lang yung ideya? Ano, base sa binasa natin. Kung makabigay, maaari mo ano ibig sabihin ng mato base sa inyong binasa? Okay, base sa inyong binasa, ang mato, ito yung bagay na ginagamit ng mga nagsasaka, sinisila nila ng mga sangkapan nila, maaaring pagkain, o yung mga inaani nilang mga produkto. Ito ay tulad ng basket, malaking basket. Kadalasan itong gawa sa kawayan. Yan ang tawag sa tayan ng mato. Ang sumusulong naman sa bahaging yan ay, ibig sabihin yan, ay dala-dala. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mas mapapadali ang pag-ibigin ninyo kung sa pamamagitan ng bote ito. Dahil kung ang babasahin nyo ay nasa libro o nasa aklat, masyadong malalim ng mga salita nila. Sabi naman yan, sumunod, malalim ng masahin.
Pastor at si Ore. Okay, ngayon naman ay sumunod na bahagi naman ay maaari nyo bang basahin. Nahanapin nila ang tubigang aaraluhin. May natatnan na silang nagtatrabaho. Ang iba naman ay pagkatapos lamang sa pagkilad at habang nagpapahinga ay nagkakasarapan sa pagtulog. Okay, sa bahagi nito ay dumating na sila sa sakahan. So dito pagdating nila sa sakahan ay nakita nilang meron nang nagtatrabaho. So habang merong nagtatrabaho, ang iba naman ay natapos sa pagtitilan. So alam niyo ba kung anong pagtitilan? Ano ang pagtitilan? Okay, then ang pagtitilan, yun para yung relasyon sa pagbubukay ng lupa. Yan ang pagtitilan. So dito, pagdating nila sa sakahan, ay nakita silang nagpapahinga. Samantalang nagpapahinga, isa silang nag-game ng buwan. Okay. Sumunod naman bahagi. Abala sa pag-aayos ng mga kasanggapang gagamitin sina Naki at Pilang. Nandoon din si Pastor at nagpipilit na tumulong kay Pilang. Si Ore naman ay nakapasigil ng lumunang iskin. Okay, sa bahagi nito, kung inyong mababasa, sino nga ulit si Pastor? Asawa ni Pilang. Ha? Asawa ni? Ito yung karibal ni? Ore. Ito si Pastor. So, sa bahaging ito, bakit kaya nagpupumilit si Pastor na tulungan si Bilang at si Nati na magayos na makasagapan? Ano kaya sa tingin ninyo? Sino ang kanyang nagugustuhan? Bilang. So, bakit kaya siya ay tumutulong? Gusto niyo? So, ang ginagawa ni Pastor, isa sa kanyang pamamaraan ng pagsuyo. Alam niyo ba kung ano ang pagsuyo? First step sa panliligaw, pagsuyo. So, sa Bisaya, ano siya? Para ka nagpapakitang gila siya. Gilas na para sana sa tanawon sa babae, bagay. Nagkawin sa ikan, okay, sa bahaging ito, ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng minamumulang pisngi? Ano kaya ibig sabihin ng pinamumulang pisngi? Hindi rin. Ang pinapahiwating ng pinamumulang pisngi, ito ay matinding emosyon. Maaaring ay nagselos, nahihiya, hindi kaya ay parang naiiyak. Sa bagay kasi nito, si Ore ay parang nagselos.
mapapansin o maunsagaan, sa bagay ito ay parang nagsiselos sa naman si Aure. Sa halip na sa kay Pilang, sa bagay kasi ito, nagtimpla na si Pilang na kape para hindi sana kay Aure. So sa halip na kay Aure siya humingi na ay kay Pilang siya humingi ng kape, ay natin siya lumapit para humingi ng kape at makakain. Kung ating iintindihin ang nangyayari, talagang mayroong selos sa kanila, di ba? Okay. Okay, maaari bang makibasa ng lahat? Makakain, inumpisahan nila ang suyuan. Sunod-sunod sila para may parada. Masasaya silang nag-aararo at maitatagi ang kanilang pagkakaisa sa tulong-tulong mga kawawa. Para silang nagpapalisaman sa ligay at iyawan. Ganoon na ang Sa bagay ito, ay magsisimula na sila sa pag-aaral ng lupain. So, sunod-sunod silang nagparada para yung magbabalik sila mapunta sa sakahan. So, may tulong-tulong sila, nagkakaisa, upang magpapagay yung magsasaka ng lupain. Tingin ninyo, ano kaya ang sumunod na mangyayari? Amen. Susunod na mangyayari ay maaari bang basahin? Lihim na nagkakakuha sa pag-aararo sina Pastor at Ore. Magpapakitang bilis sa pagbungkal ng lupa at kilas ng kalabaw. Itinatahimik lamang ito ng dalawang dalaga na alam ang dahilan. Nauna si Pastor, sumusunod naman si Ore. Malaki na ang kanilang naaararo, ngunit patuloy pa rin sila. Bakit kaya nagkakaroon ng subukan ng dalawang binata? Okay, nagpapakatagila sila dahil bilang. So, bilang mga binata na nagkakaroon sa bilang, nagkakaroon sila ng lihim na subukan. So, kanilang lihim na subukan ay nagpapabilisan sila sa pag-aaral ng lupain. Dito naman si Ore ay dahil sa nagkagos din sa kanila, hindi siya magpapakayo. So, itong si Pastor, si Ore, okay, ito si Ore at si Pastor ay nagkakaroon ng lihim na subukan. So, sa pamamaraan ng pagbukal ng lupain. Ito kasi si Ore, ang kanyang kalabaw, ay parang hindi katulad ng kalabaw ni Pastor. Yung kay Pastor kasi yung malakas sa pag-isip. At itong kay Ore naman yung parang hindi gaano malakas, pero kasi dumating sa point na yung kanyang kalabaw ay nagbula ang bumanga. Primatic yun na naabot na simulan ng kanyang energy. Like naubos na ang kanyang lakas. Dahil sa like na ako sila sa simulan. Yung pinipilit ni Ore na malampasan o maunahan itong si Pastor. Dahil nga, nagpapakita ng gila sa sila. Ngunit, tulad ng parte, may basa. Mahina ang kalabaw ni Ore kaya nahuhuli. Samantalang magaling ang kalabaw ni Pastor kaya nahuhula. Hindi na makakahul si Ore sa layo ni Pastor. Nakilito ang kalabaw niya sa sobrang pagod. Tinawag sila ni Nakapunso para kumain. Tumigil si Pastor. Okay, so sa bahaging ito, kung inyong mababasa, ay ang kanyang kalabaw ni, sabi ko kanina, ang kalabaw ni Ore ay mahina. So hindi katulad ng kalabaw ni Pastor na malakas at matisig. Dito ay natalo si Ore sa paligsahan. Kaya pagkatapos nang tumigil na si Ore, ay tinawag sila ni Kapunso. Sino nga ulit si Kapunso? Ginagalang nila. Okay, si Kapunso, tinawag ni Kapunso ang dalawang binata na nagpapalisahan at tumigil naman itong si Pastor at
bahaging ito ay natalo si sino ang natalo sa balisahan? Okay, si Ore. So bakit natalo si Ore? Hinay ang kabaw. Hinay ang kabaw. Kanina ang kanyang kalabaw. Okay, pakibasa ng ditong bahagi. Kinalagan ng kalabaw niya at sinabuyan ng tubig. Nakatawa itong lumapit sa mga kasama. Samantalang si Ori ay hinimas, pamuna ang matot ng kanyang kalabaw at namumulot ang bibig at abot-abot sa paghinga. Nilapitan niya ng isa sa mga kasamahan at pinatuloy ang ginagawa niya. Okay, maraming salamat. Bakit kaya bumubula ang bibig ng kanyang kalabaw? Stroke? Okay, ikaw po. Bakit kaya bumubula ang bibig ng kanyang kalabaw? Poison. So, pinapahiwatig ng magbubula ng bibig ng kalabaw dahil siya ay umabot na sa kanyang subulan. Mauna na siya, pagod na pagod dahil sa kanilang ginawang paligsahan. Okay. Sa punto ito ay tumigil na sila at si Moray naman ay hinimas-himas sa kanyang kalabaw sa bato para makapagpahinga dahil parang naghahabol na ng hininga ang kanyang kalabaw dahil sa nasobrahan sa bato. At sa punto ito ay bumaba lumapit sino ang lumapit sa kanyang kasamahan? Si Pastor. Lumapit si Pastor sa kanyang mga kasamahan ng katawa-tawa. Parang kanyang tinutukso ang kanyang katunggalin si Pastor. Okay. Okay, dahil sa tingin ni Pastor ay siya nang nanalo sa pag-ibig ni Bilang. Dahil sa tingin niya ay nanalo siya sa paligsahan at siya na rin ang nanalo sa puso ni Bilang. So, nilapitan siya ng isa si Amore naman ay pinahingimasimas ang batok ng kanyang kalabaw upang makapagpahinga. Para rin ang si Ore makapagpahinga rin at kakain na, nilapitan siya ng kanyang kasamahan upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa sumunod na bagay, maraming ang masahe ng lupong ito. Lumapit si Ore sa mga kasamahang mapulang-mapulang ang mukha at paulit-ulit na ikinukuskus ang mga palad na malinis na naman sa pantalon at walang masabi kundi ang pag-amit talagang makisig ang kalabaw ni Pastor. Naupo si Ore, ilang hakbang ang layo inanaki at ilang. Si Pastor ay kumakain sa tabi nila. Okay, maraming salamat. Gino, maaaring ka bang tumayo dito? Ano kaya ang ibig sabihin ng mapulang-pulang mukha at paulit-ulit na tinukuskus sa kapalan? Hindi ulit. Ha? Okay, maraming salamat. So, ipinapahiwatig na ganitong pangyayari. So, para siya ay nahihiya dahil siya ay natalo. Saan siya nahihiya? Saan siya nahihiya? Nahihiya siya sa mga kasama na ay bilang. Dahil nagkakaroon sila ng paligsahan upang makuha ang puso ni Bilang. Sa tingin ninyo, sino kaya ang magwawagi sa puso ni Bilang? Si? Bakit inyong binasa? Sino kaya ang may hint na may maggugustuhan ni Bilang? Bakit kaya si Ore? Bakit kaya si Ore? Hambog o isang mabait? Walang pera. Lord? Please. Mas tingin ninyo, sino kaya manalo? Lord? Ay, Pastor. Tingnan natin. Okay, sa bahaging ito ay lumapit si Ore sa kanyang mga kasamaan na pulang-pula ang kanyang mukha na kinupos mo sa mga kanyang palang na dito ay malinis. So, may ito na para siya ay nahihiya sa nangyayari.